Hi mga pamangkin, today is August 3, so i-discuss naman natin ngayon yung Montero natin na manual kung bakit ito pa rin yung magandang bilin mo ngayong mid ng 2026 at bakit napakalakas pa rin niya sa market. Kasi actually napapansin ko na ang dami pa rin nag-i-inquire nitong Montero na manual, so ikutan natin at saka i-discuss natin kung ano ba talaga yung mga specs nitong manual at sulit ba to sa presyo mo. Yes, baby! Actually, hindi na natin kasi masyadong kailangan i-elaborate tong Montero na manual dahil alam mo naman talaga sa na-market na isa siya sa mga number one dito sa Pilipinas. Friends mo na lang talaga sa ibang brand nito is sa selling point niya at saka yung sa presyo. Kasi imagine mo, from 1.5 million, meron ka na ng SUV na ganito ka pogi at saka ganyan kaangas. Actually, ang net price na lang nito is nasa 1.2 something kasi ang presyo niya is 1.568 less 270,000. Baka may additional na discount pa to. So, eto, watch nyo muna. Iikutan muna natin yung unit saka para makita nyo yung konting specs niya. Kung wala kang idea dito sa Montero na manual para at least minsan lang kami mag-display nito. So, yun, ikutan natin. Unahin natin tong front fascia ng Montero na manual. Ito yung dynamic shield concept na talagang pinagmamalaki na Mitsubishi na sobrang brusco ng harap. Ang difference lang niya dun sa GLS tsaka yung sa GT, meron kasi yun parang daytime running light dito sa may grills niya. So ito chrome lang siya. Tapos wala siyang 360 camera pero yun may halogen pa rin tayo na projector headlights. Tapos nandito yung fog lights niya tsaka yung turning signal. Then ito yung front bumper niya tsaka diffuser. Tapos maganda rin naman yung design natin ng 18-inch mag wheels. Yan. Tapos may turning signal din naman na LED dito sa may side mirror. Manual nga lang yung keyless operation niya. Pero dito sa loob, kung makikita mo, ayan, maganda rin yung touchscreen monitor niya. Although medyo mas maliit, then digital yung climate control niya. Tapos meron tayong 6-speed manual transmission. So yun, if ever na manual driver ka pa rin at mahilig ka sa manual na sasakyan, ito pasok talaga sa'yo to. Kasi given na marami pa rin talaga naghahanap ng SUV tsaka malalaking sasakyan na manual, although karamihan naman na kumukuha automatic. Ito yung sasakyan na bagay doon sa mga mahilig sa basic car, tsaka hindi pa masyadong mahilig doon sa mga futuristic na mga specs ng unit na katulad sa mga Chinese brand. Kumbaga ang magiging selling point ko rin naman dito kasi yung reliability ng unit na talagang pangmatatag at saka pangmatagalan kasi tried and tested naman yung Montero eh. Karamihan din naman ang bumibili nito yung mga first time car owner tsaka mga first time car buyer kasi sa presyo niya, pasok na rin siya sa sa Pilipinas dahil sobrang mura. Imaginein mo from 1.2 lang yung net price niya kung ika-cash mo. Then kung financing naman naka zero down payment, to ang monthly lang nito around 32,000. So malaki pa rin yung magiging savings mo. If ever na gusto mo naman bumaba yung monthly, pwede ka mag-sell out ng konting cash para at least bumaba yung monthly ng sasakyan mo. Then, 7-seater to. So, ikutan naman natin yung second row seat ng unit para makita nyo kung gaano siya kaluwag. Ito yung second row seat ng unit natin. So, 7-seater siya. Meron din siyang upuan dun sa third row seat. And, then, kung mapapansin mo, ang height ko is 5'10". So, sakto pa rin yung tuhod ko dyan. Hindi pa rin ganun kasikip. Then, ang maganda sa kanya, bawat row seat may sariling aircon vent. Then, ito yung harapan niya. So, kasi syempre, ang karamihan na kalaban natin dito is AUV. Dahil yung presyo niya, pang AUV lang ng ibang brand. Ito SUV na. So, talagang sa pang matatag at saka sa mga baha magandang gamitin tong Montero kasi spacious, mataas, hindi ka takot sa baha kasi yun nga, malaki yung gulong niya at saka yung mags niya. Then, dito naman sa labas tayo ulit, ikutan natin. Ito yung side profile ng unit natin. So, standard, meron na siyang stepboard. Tapos, ayan yung roof railing. Then, dito naman sa likod, ito yung back niya.
may wiper na rin siya dito sa likod para pag umuulan na magkaroon tayo ng additional visibility. Then naka-fin type antenna rin tayo. Same din naman doon sa mga GLS at saka Black Series. Ang difference lang, ito, pwede naman natin i-free yung spoiler niya kung gusto niyo ng standard pa rin yung itsura ng unit. Pero if ever na gusto niyo naman tong i-Black Series, sa financing transaction, nagbibigay tayo ng mga free upgrade to Black Series look. So, ang ginagawa dun sa Black Series look na yun, pinipaint yan na mugs, then yung roof rail na yan, gagawin black, tsaka tong mismong bubong sa ibabaw. So, gagawin black din yan, tsaka tong mga side mirror, tsaka door handles. Yun yung Black Series na tinatawag na nalilibre namin dito sa Montero. Then, ikutan din natin yung likod para makita nyo yung extra cargo niya. Ito yung likod ng Montero. So, ito, nafo-fold din tong third row seat na yan. Tapos, may extra cargo ka dito. Parang secret package na pwede mong lagyan ng mga something mo na gamit or kung magbibiyahe ka, pwede mong lagyan din dyan. Malawag din naman yung third row seat natin. Yan. Actually, ang Montero hindi na namin masyadong pinupush na mabenta dahil alam na ng mga kumukuha nito kung gaano ka talaga ganda yung quality ng unit na to. Dahil makikita mo naman sa daan laging even matagal na yung unit natin, matagal na siya sa market. So tried and tested na talaga siya na yun, sa reliability, available ng parts, tapos fuel consumption. So lahat na ng buyer nito, halos karamihan, alam na kung bakit Montero yung kinukuha nila. So, basic information na lang yung kailangan natin na malaman para if ever, kung gusto mo na magkaroon ng Montero, pwede mong i-message si Tito Darren dito sa YouTube. Meron din tayo sa TikTok. Then meron din tayo sa Facebook para if ever, pwede kong ma-assess kung pasok tayo dito sa unit na to. So, ikutan naman natin yung makina ng unit para makita mo kung ano yung tsura ng 2.4 engine natin na turbo diesel na naka-manual transmission. Kasi actually may previous vlog tayo. Kung gusto nyo mapanood, meron na tayong post dun sa Montero na GLS at saka yung sa Black Series para at least makita nyo yung differences ng mga unit natin dito sa Mitsubishi. Ikutan natin yung makina, tara. And thank you sister sa pag-angat ng ating makina. So ito yung 2.4 engine natin na turbo diesel. So yan ang selling talaga ng Mitsubishi dahil napakatagal na nung makina natin. So tried and tested na siya sa fuel consumption. Yan. So yun guys, maraming salamat sa panonood kay Tito Darren at saka dun sa mga nagfa-follow na rin. Please like and subscribe na rin tayo dito sa YouTube channel natin para na-update kayo dun sa mga bagong promos natin sa Mitsubishi tsaka sa mga konting specs. Hindi man ako kasing galing ng iba mag-discuss ng unit. Pero if ever na may mga question kayo, don't hesitate na tawagan si Tito Darren para at least ma-assist ko kayo dun sa mga unit na plano nyo kunin. Ngayong taon, i-update ko rin kayo siguro some other day dun sa mga promos natin ngayong August para if ever na may chances na gusto mo nang kumuha, matulungan kita. So, yun guys, magandang araw, magandang buhay. Salamat sa patutuloy na panonood kay Tito Darren. Bye-bye!